Fighting you guys the last couple of games too bad. Can't get it tonight. Sayang. I thought we had a chance to win tonight. I thought it was going to go down to the wire, and I thought we'd have a chance to win. Made a couple of 2 or 3, probably 3 or 4 even, crucial errors at the wrong time that led them to stretch that out down the stretch and wasted a tough, good performance by us. So heto mga idol, matapos na matalo itong Barangay Ginebra sa San Miguel Beermen at nabigong makapasok sa PBA Finals, ay muling naging usap-usapan ngayon ang short rotation nitong si Coach Tim Cone pagdating sa mga paggamit ng kanyang mga players. Well, kilala talaga itong si Coach Tim Cone sa ganyang uri ng rotation, yung short rotation na yan. Taliwas naman ito o kaiba sa prinsipyo nitong si Coach Yeng Yao. Itong si Coach Yeng Yao kasi ang madalas na ginagamit na reference ng ilang mga Gilas fans na hindi sumasang-ayon dito kay Coach Tim Cone kung ang pag-uusapan ay paggamit ng mga players. Pero sabi nga nila, Coach Tim Cone is Coach Tim Cone. After all, marami nang napatunayan yan. Kumbaga, yan talaga ang kanyang estilo at prinsipyo. Actually, dati na rin niyang sinagot ito at ipinaliwanag sa publiko kung bakit siya ganyan. Ayon sa kanya kasi ay mas gusto niya ang short lineup, ganun din ang short rotation para mas mabilis na maturuan ang mga players sa sistema na kanyang ipinapairal, lalo na at may pagkakomplikado ang kanyang mga play. Kilala din itong si Cone sa kanyang higpit pagdating kasi sa detalye ng kanyang sistema. It's bullshit, fellas! We're not even trying anymore! Not even fucking hustling to get back! You didn't even come to the help on that pass! Nothing! This isn't about, hey, yeah, let's go! That's bullshit! It's about fucking doing your job, fellas! Pero nitong nakaraang mga araw, mga idol, sa wakas, ay pumayag na rin itong American but Pinoy-hearted coach na si Coach Tim Cone sa kahilingan ng maraming mga basketball fans. At ito ay kinumpirma mismo nitong si Miss Erica D ng SBP. Ayon kay D, kinausap daw niya itong si Coach Tim Cone kung sure nga ba ito na 12-man lineup lang ang kanyang ilalagay. Ang tinutukoy nito ay ang lineup ng Gilas Pilipinas para sa paparating na FIBA Asia Cup ngayong buwan ng Agosto. Dagdag pa nitong si Miss Erica D na paano kung may ma-injury, which is normal lang naman talaga yon at kadalasan nangyayari yan sa isang team, lalo na kung international game ang paglalaruan. Actually, sa mga pahayag na ito nitong si Miss Erica D ay talagang maraming mga Gilas fans ang natuwa. Lahat ay nagpapasalamat dahil nabigyan ng chance ang matagal ng hiling ng maraming mga basketball fans dito sa Pilipinas na sana ay madagdagan ang short list nitong si Coach Tim Cone. Kaya ngayon ay lumulutang ang pangalan ng ilang mga players kagaya ni Renz Abando, Xavier Lucero, RJ Abarrientos at ang dating napapabalita noon pa itong si Troy Rosario. Actually ay marami pa sanang mga players ang nasa wishlist ng ilang mga Gilas fans ang di napasama sa mga players na binanggit nitong si Miss Erica D, gaya nitong sina Jordan Heading na legit shooter at marami bang iba. Pero para sa marami ay okay na rin, at least na ipasok sa reserve pool itong sinalakay Renz Abando na noon pa pinapanawagan ng mga fans na sana ay maibalik sa ating national team. 자, 완전히 비었어요. I'm only gifted, and also I train to get my leg get stronger, even if I'm talented. So 빠르게 앞쪽으로 뜁니다. 신동엽. 아반도 블록샷. 이 선수의 탄력은 그 어느 선수도 따라갈 수 없을 것 같습니다. So, unahin natin itong sila kay Renz Abando. Gaya ng alam ng marami, high flyer at napaka-athletic ng player na ito. Kung meron man sigurong panghinayang ang ilang mga Gilas fans ay ang hindi masyadong paggamit sa kanya nitong si Coach Chot na dating Gilas head coach sa napakahabang panahon. Maaasahan itong sila kay Renz Abando dahil liban sa kanyang mga explosive dunks, sa kanyang mga aggressive penetration, ay maaasahan din ang kanyang consistent outside shooting. Napakasipag din ito pagdating sa depensa na kahit paminsan ay mismatch na, pero nagagawa pa rin niyang mapigilan ang kanyang katapat. Thoughts when you got the word that you got traded to Magnolia? I was surprised. I found out on Instagram, so it was a shock to me, but I was happy, obviously. It's good to be in a
a winning franchise that has so much history and a good fan base. So happy to be here. Si Xavier Lucero naman na 5th overall pick ng 2023 PBA draft ay isang legit wingman na may height na 6'6" at all-around ang laruan nito. Malakas ang pangangatawan ng batang ito. Kaya nitong bumato sa labas at sumasalaksak din ito sa loob. Aggressive ang player na ito at hindi lang sa opensa kundi maging sa depensa. Sa kasalukuyang PBA season ay nag-a-average ito ng 18.23 points per game, 7.85 rebounds per game at 2.8 assists per game. Solid ang mga numbers na yan mga idol. Pero ang nakakagulat pa dito sa batang player na ito, sa height na 6'6", ay napaka-legit ang kanyang 3-point shooting. Siya ay merong career average na 46.2%. Napakataas niyan mga idol at tiyak ay instant impact ang ibibigay nito para sa ating national team na Gilas Pilipinas. Guard ball screen. Brownlee with a fake. Brownlee to Abarrientos. Wide open for three. Not good! That small big ball screen is very tough. RJ Abarrientos not shy on the big time moments of PBA playoff basketball, converts on a 3-point shot. Pagdating naman mga idol sa point guard position ay tila itong si RJ Abarrientos ng Barangay Ginebra ang napipisil nitong SBP na maging soon to be point guard ng ating national team. Well, actually talaga namang legit point guard itong si RJ. At gaya ng kanyang tito itong si Johnny A ay isa rin itong all-around point guard. Kaya nitong mag-distribute ng bola sa kanyang mga kasama at kaya din nitong umiskor. Maasahan din ang 3-point shooting ng mamang ito, bagamat kamakailan ay marami ang mga nakapansin na tila mas magaling yung isang RJ Abarrientos na naglaro overseas kesa itong naging performance niya dyan sa PBA sa katatapos na semifinals laban sa San Miguel Beermen. Well, malamang ay baka naninibago pa ito sa style of game ng PBA at maging sa sistema naman nitong si CTC. Came down to the fact that we just felt that RJ was just a really unique player like his Uncle Johnny, and he's going to be a unique player, an elite player in his position. I mean, when it's all over, he may be one of the best point guards of all time. Dito namang si Troy Rosario ay kilalang-kilala na rin ng ilang mga Pinoy basketball fans dahil nakailang balik na rin ito para sa ating national team. Isa rin ito sa paboritong player noon nitong si Coach Jot Reyes ng TNT at paborito din niyang ilagay sa lineup at gamitin sa Gilas Pilipinas nung siya pa ang may hawak nito. Ikaw naman idol, sino sa tingin mo ang masasabing magkakaroon ng instant impact dito sa ating national team na Gilas Pilipinas? At kung ikaw ang tatanungin, sino sa tingin mo ang dapat pang palitan sa kasalukuyang lineup nito? I-comment mo lang yan sa ibaba idol. Ingat and God bless.